change na ginawa para kay Figo. Video ka na natin, denied yung insurance claim natin. Hindi ko naman sinisisi yung Vespa San Fernando pa. Tsaka tulad pag ikaw yung nag-apply ng insurance kasi di ba i-explain sa'yo ng insurance agent na ganito po yung kung inclusions na babayaran nyo. Ay, sino pinapansin? Ayaw ko dito niyo. Oh, dito yun. Hello guys, good morning. It's Cash. Hindi pala good morning. Good afternoon na pala kasi 1:07 na. So, tanghaling tapat, nasa labas na naman tayo. Uy, Ducati ba talaga yun? Minsan kasi meron akong makikita mga GP na naka-format Ducati. Yes, which is kamukha naman talaga. May pinapalitan lang nila ng decals, pinapapinturahan, no, parang Ducati red, ganun. So, kumusta naman kayo guys? Kumusta ang mga buhay-buhay natin? Patapos na naman ang month of August. And hopefully naging productive yung month para sa inyo, no? Sa atin, productive and challenging. Kasi this past few weeks naging super busy tayo guys. I've been going back and forth sa hospital kasi my dad had to be admitted. So ayun. But everything's good. Parang nagpapahinga lang siya dun. Then of course we have something to celebrate for. Currently we're on 540 something or more or maybe less subscribers, and what that means is accepted na tayo sa YouTube partnership program guys. Nice. I would love to celebrate in a different way. Travel sana, ganyan, you know, celebration vlog ko. Show you guys something else. Go somewhere here in Zambales and, you know, show you more of the places that you can go here. Kaso, yun nga, busy tayo talaga. Hindi natin maisingit, and I need to upload something. So I am making this vlog today. So yeah, thank you so much sa mga subscribers natin, sa mga kumumpleto ng 500, tsaka sa mga sumuporta sa atin from day 1. Sobrang tagal din. I don't know, how long has it been? 2 years I think. But lately lang naman tayo talagang nag-effort ng sobra. Dito muna tayo sa may Walter Mart. Bili lang tayo ng lunch para dalhin sa hospital, or baka sa coffee shop na lang. Pero basta may kukunin lang tayo dito, may inutos sila sa akin. I'll get back to you guys. Alright, dito na tayo. So guys, so recently notice nyo meron tayong change na ginawa para kay Figo, no? And so far ito pa lang ulit yung nabago natin since na naglagay tayo ng folding rack. So yung yung foot peg, I had to take it off kasi hindi ko malalagay yung mat kapag meron ako ng foot peg na yun. Pero bala ko siyang ikabit ulit or i-try. Iba kasi yung shape nun sa ganito, so hindi siya mag-match, and since hindi ko naman pinifit yung dulo, okay lang siguro. And so yeah, going back, meron tayong Mateo bar and side mirrors dito. So yeah, meron tayo yan, and ganda. Tinted siya ng blue, and purpose daw yata nito is to reduce the glare from
from the headlights or from other vehicles na kasabay mo sa kalsada lalo pag gabi, no? So yeah, at first I thought ang pangit niya, pero yeah, nagandahan na ako. Sobrang linaw niya guys, as in so shoutout kay Sir Moteo sa Shopee. Tapos doon din natin kinuha sa kanya kasi what happened was ano eh, tinry ko siyang i-mount by myself, and the stock handlebar grips has no, you know, opening here, so I had to cut out an opening. And then same with this one, kaso naging problema dito, walang problema eh, pero dito since throttle to, kailangan may play siya, no? So nung binutas ko tapos kinabit ko yung bar end, hindi ko siya maayos, nag-i-stuck yung throttle. So I thought buying a new handle grip would, you know, fix the problem. So I bought this one. It's an SIP handlebar grips for Vespa Primavera, Sprint or whatever. Tapos ito kasi ready for bar end na siya. Meron siyang opening dyan na nabubuksan, may takip. So yun, pina-install ko yan sa Mototex. Shoutout sa inyo sir, napakabait ni kuya. Pina-install natin sa kanya, pero it turns out na kailangan mo talaga ng spacer dito. Buti na lang meron siya. So meron siya nilagay na spacer dyan para hindi magdikit yung dulo ng bar end. Ayan, see? May play pa rin, di ba? Awesome. Tapos ito, ano lang to, copy lang to ng Soka. Pero it's good. It's good, maganda siya. Hindi naman na natin kailangan gumastos ng malaki para bumili ng mga mirror delete tapos ang mamahal, di ba? Copy lang yan ng Soka. Alright, let's go, let's go. Ayan, okay na. Sa diretso na tayo ng... Uy shit, ang pogi, sino kaya yun? Okay, punta na tayo ng hospital at palabas na pala si Airpat today. Hindi ako na-inform. May update ako sa inyo guys about, you know, sa process ng insurance natin. So, nagkaroon tayo ng conflict. I wouldn't say slight kasi denied yung ano natin, denied yung insurance claim natin for the reason na they said hindi ko daw sila in-inform agad na nagkaroon ng incident, and then hindi ko in-inform or hindi ko kaagad clean-name yung insurance ko, parang ganun yung sinasabi nila. And yung incident is over 5 months ago, so it says on the contract daw na I violated something or whatnot, I don't know, or mayroon ako hindi sinunod sa policies. But of course, hindi tayo titigil dun. Hindi tayo papayag kasi nagbayad tayo ng premium eh. And ang reason ko sa kanila is nireport ko sa Vespa. And yung insurance company na yun is, I believe, si Laos ang may-ari nun. But yeah, I reported it on Vespa naman. Sinabi ko sa kanila yung tungkol sa accident, and then sinabi ko rin sa kanila about process ng pagki-claim. Ginawa ko yun right away nung napatakan ng dagta si Figo sa harapan. So the problem with, hindi ko naman sinisisi yung Vespa San Fernando, but meron din sila mga lack of support on their end during that time kasi it looks like they don't want to be involved with processing the insurance claim, kasi sinabi kagad sa akin na mas maganda kung sa iba akong magpapagawa kasi hindi tatagal, ganyan. So I don't know, maybe the intention was good, or maybe parang mas madali na rin para sa kanila kasi kung ganoon, I don't know, baka nag-overthink lang tayo. Pero yun nga,
hindi na binigyan lang kasi nila ako ng mga numbers to contact at that time. And yung mga numbers na binigay nila, sobrang hirap kontakin. Hindi rin talaga ako aware na merong mga may mga ganong conditions kasi I don't have the paper with me. Yung papel ng insurance, hindi ko pa nababasa kasi or hindi ko pa nakikita. So hindi ko yun na-review, no? Tapos sinabi ko sa kanila yun. Sabi ko, na-receive ko lang yung yung papel o yung contract ba mandi nila about the insurance policy nung May 31 kasi yun yung time na nakuha ko yung ORCR ko. So yun yung ginagamit kong reasoning sa kanila na hindi talaga ako aware kasi hindi siya katulad nung pag ikaw yung nag-apply ng insurance kasi 'di ba i-explain sa'yo ng insurance agent na ganito po yung inclusions ng babayaran nyo, ganito po yung mga policy, ganyan. I-explain sa'yo before you buy the insurance, right? When I bought my Vespa, no one explained to me about anything about insurance, no. They just asked me to pay 7,000 on top of the price nung motor mismo. So that's it. Sabi ko walang nag-explain sa akin and then hindi ko siya nabasa and then nakuha ko lang yung papeles May 31. So May 31, let's say 3 months, 'di ba? So pasok technically, sinasabi ko sa kanila, hindi nila ako pwedeng i-hold against dun sa 5 months na na policy nila kasi nga for the reason na hindi ako aware at hindi ko na-receive yung contract ng insurance policy. And then ayun, sabi nila re-reviewin daw nila yung case and then until today wala pa silang update about that. Pero syempre kukulitin natin. Kasi I think it's unfair. It's unfair like normal yan sa mga insurance company na pag-deny ng claim. Company namin before sa mga kotse and even dun sa new ones sa Honda, napakadali namin nakapag-claim and hindi din reported agad yung incident nung nabangga yung bumper sa parking lot. Hindi rin na-report agad yun. So yeah, that's it guys. That's it for me. Magsisingit na lang din ako ng mga videos dito ng mga previous kasi nag-vlog din ako nung isang araw, but I decided not to upload it or to edit that one, kaya dito na lang. Pero may mga part kasi na gusto ko, so ilalagay natin to dito sa outro, no? Alright, so thank you for watching guys, and if you're new to my channel, please do like and subscribe. Soon magkakaroon tayo ng mga travel vlogs, no? Tapusin lang natin itong mga ginagawa natin. Right, so again, thank you very much sa mga new subscribers natin na kumumpleto para ma-monetize yung account natin, and then sa mga subscribers natin from day one na nanonood at sumusuporta sa channel natin. Alright, so yeah, thank you for watching guys. Bye. Ride safe and stay safe. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Ay! Hindi ka pinapansin? Ayaw ko na si Tito. Oh, Tito daw! Hi Jillian! Hi Jill! Yan! Hindi mo pinapansin? Nagkakawa naman hindi pinapansin. Hello, hello, Shing! You want some? Sabi niya,